dahil pinatunayan mo na ang Pinoy ay tunay na larasa valiente. Ikaw ang el ultimo participante ng Pinoy Fear Factor Argentina, South America, Jomi! Thank you, Lord! Hello, Barego. Wala. Jomi! Ito na! Jomi! Sa lahat ng pinagdaanan mo, kukurachas, lakdan, tarantula, sulit ba? Sulit na sulit. Jomi, ikaw, ang tunay na el ultimo. Eto ang susi mo! At eto rin, ang iyong 1 million pesos. 1 million piso, pare ko. Lahat nasa aking mga kamay. Ang pag-abot sa Iba yung term doon. Pailalim ang tingin. Oo, you know. Yes. Parang naninilip na. Yun ang peg natin. Winner ng Pinoy Fear Factor na si Jomi Chutico nakakulong matapos mahuling gumagamit mano ng ipinagbabawal na ng separation hanggang ang sumunod na balita ang kapamilyang model pinampot mano sa Laguna dahil daw sa paggamit ng marijuana. Sa verified Instagram account ni Jomi makikita sa kanyang profile picture ang larawan ng marijuana leaves. Minsan din itong nagpost mano tungkol sa pagsuporta niya sa pag-legalize ng marijuana. Kasi dito po si nanay ko, Jamila, kay Johnny, kaya parang gusto niya talaga ipakuluhin. Wala sa maguro na matuto pagkayo. Nakasama na kaya gumaganda talaga. Okay, so now we're live here at 8 Letters Bookstore and Publishing. So today we have a very special guest. Let me just call on Jomi Teotico. Hi. Sa lahat. Hi, Yes. sa mga supporters. Thank you. Ayan. Yun. So Ken is here, bro. Thank you for watching. Thank you. Yes.
Yes, so okay, so we're going to launch your book, Mind of an Altruist. Can you tell us more about this book? Anong meron dito? You've mentioned before that it's about spirituality and yeah, tell me more about it. Sige. Actually, kaya ako siya nasulat sa loob. So, pag dinescribe is yung prison is hell eh. So, nandun ako sa vibes na lugar. So yun ang mostly nangyayari sa tao, yung mga problema. Ang ginawa ko rin para maging lesson ko yung experiences ko is binaliktad ko kung ano yung nakikita ko na experience ko na negative. Ginawa kong positive. So yun yung way para magkaroon ka ng solution sa sarili is positive. So either meron kang mga negatives na nangyayari sa iyo, tignan mo lang on the positive side kasi lesson siya sa iyo eh. So yun yung book is Good morning and thank you sir. Thank you rin po sa pag-invite sa amin dito. And ako po si Joey Jatico. Cannabis advocate po ako. And then mental health advocate dahil po sa cannabis. Nilalaban ko dito kaya kami nagsasalita is gamot namin yung marijuana. And author po ako, ito isang libro. So patunay na naayos niya ang isip namin kaya ako naging advocate ng mental health gamit ang cannabis. So, nadamay din ako sa drug war. So, wrongfully accused ako. So, for 6 years nakulong ako dahil sa maling batas na napagpapakulong ng mga matitinong tao dahil sa halamang gamot na to. So, yun. Nandito kami para ipaalam sa inyo kung gaano kagaling tong halaman na to. At ma-inform kayo dahil naniniwala kami na misinformed lang ang tao. So, ngayon may mga tao, may mga aral, may mga scientists, may mga doktor. Nandito na kami lahat para magsalita. ADHD. Sa Fear Factor kasi, sa audition, si Doc Randy, yung resident ng PBB na psychiatrist, siya rin yung nag-check sa amin din. So siya yung nag-diagnose sa akin, may ADHD ako. And then, kaya ako humantong dun kasi meron namang gamot ang ADHD, Ritalin, Adderall. Ang problema niya, may side effect siya na heart attack. So yun yung nag-result sa akin para mag-research kung anong safest na gamot. Ang lumabas, cannabis. So, doon ako nag-research sa sarili. Inayos ko yung sarili ko, na-balance ko yung sarili ko, hanggang humantong ako sa pagsulat ng libro. So, itong libro is about self-awareness, self-realization sa sarili, para ayusin ang sarili. Nagawa ko yun dahil sa cannabis. Kaano Mahirap. Number 1, ano ang mali mo sa sarili mo? Acceptance. Ang hirap alamin ko anong mali eh. Kasi busy tayo sa paligid, sa ginagawa natin. Hindi na natin naintindihan kung anong maling ginagawa natin sa sarili natin. Yun yung oras na meron ako sa loob na sinasabi ko. 6 years ako nasa loob eh. Ang dami kong oras para isipin yung sarili ko. Intindihin yung sarili ko. Doon ko naintindihan. Ito pala yung dapat ko gawin sa buhay ko eh. Kaya ako naging ganito. What do you mean by loob? Napasok ka ba sa mental hospital? Hindi, no? Hindi mental hospital. Kundi kulungan. Dahil yung batas natin, bawal ang halamang gamot dito eh. Na-set up ako. So dahil na-set up ako at napunta ako sa tinatawag nating bulukan na kulungan na korte, puro reset.
So ang dami naming ganun sa loob, kaya ako nagsasalita, dahil hindi effective ang drug war. Hindi effective tong pagpapakulong sa tao, na paglabas hindi nila alam kung anong gagawin nila. Wala nga kayong mga programa sa mga taong nakukulong eh. Kami pa rin yung nag-iisip nun hanggang ngayon eh. Ngayon yun yung ginagawa ko, tinutulungan ko yung mga kosa kong nasa loob. Bibigyan ko sila ng livelihood program gamit ang Medcan. Doc, Na to, yun sa Mr. President, thank you. Medyo personal. So, wala na sanang madamay sa drug war kasi hindi siya talaga effective. Hindi effective ang drug war. Ang kailangan ng tao na nakasama ko sa loob is tulong. Katulad nitong ginawa namin sa sarili namin. Tinulungan namin yung sarili namin eh. Pero bakit kinabukasan napunta ako sa kulungan? Parang hindi talaga makatao tong batas na to para sa ating lahat. At ayoko nang maranasan sa susunod na henerasyon na mayroon pa ring makukulong dahil dito sa halamang gamot na to at inaayos nila yung mga sarili nila. Gusto lang nila mag-relax. Gusto nila matanggal ang anxiety nila. Gusto nila matanggal ang stress nila. Bakit natin kinukulong yung mga ganitong klaseng tao na inaayos ang mga sarili nila? So yun kami nagsasalita na please, hindi to biro, buhay namin yung pinaglalaban namin. Kung ano man perang kinikita ng sistema na yan dahil dyan sa drug war na yan, please, buhay namin. Walang kapalit na pera to. Hindi to biro. Ang dami nang nadadamay, ang dami kong kaibigan na tulad ng life na set up din na kasama ko sa loob. Hindi siya tama. Salamat dahil binibigyan nyo kami ng oras katulad nito, open forum. Kasi ito yung kailangan ng mga taong bayan at ito rin yung kailangan na marinig ninyo dyan. At kayong gumagawa ng batas. Ilan lang naman kayong nag-uusap eh. Pero milyon kaming tinatamaan ng mga maling batas ninyo. So ito yung panahon namin para magsalita at pakinggan ninyo. Nagamot namin ang marijuana. Ang dami na namin nagsasabi. Hindi lang ako sa mental health ko siya nilalaban. Dahil number 1, naniniwala ako. Magiging maayos na tao ka kung maayos ang pag-iisip mo. Ganun kasimple yun. Yun ang nagagawa niya itong halaman na to. Merong may AIDS, merong may cancer, meron kami mga kaibigan na namatay na dahil lang di naka-access dito sa gamot na to. So please, bigyan nyo kami ng access sa halaman na to na tinatanim lang. Dating-dati pa to, hindi pa tayo buhay, nandito na to, pero bakit natin pinagbabawal yung mga tao? Kailangan namin to. Hindi kami nagloloko.